Halos isang linggo pala akong walang upload. Pasensya na talaga. Nag-open na kasi yung shop ko. Pero nakapag-adjust na ako at babawi na ako sa inyo. Love you all. Huwag na kayong magalit. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Darating talaga tayo sa punto ng mga buhay natin na minsan kailangan mong piliin na ang maging masaya. Kasi wala nang dahilan na pag-isipan mo pa kung tadhana na mismo ang nagtutulak sa kapalaran nyo upang maging maligaya. Ewan ko ba kung bakit nagsusungit ako ngayon. Sa totoo lang, na-miss ko talaga si Miguel. Pero kahit ako naguguluhan talaga kung bakit sinusungitan ko siya. Ay nako, na-miss ko siya at gusto ko siyang yakapin. Kaya lang, di mawala sa isip ko yung nangyari sa nakalipas. Nagkamali din talaga ako. May kasalanan din ako. Siguro dahil sa bugso ng damdamin kaya nagawa ko ang mga bagay na yun. Pero ngayong nahanap niya ako, marahil sadyang pinagtagpo kami ni Miguel upang maipagpatuloy kung ano man ang napatid na sandali sa nakaraan naming dalawa. Pero isa lang talaga ang gusto kong malaman. Ano ba nangyari ng gabing yun? Bakit ba kasi naging sarado ang isipan ko? At eto na si Miguel. Tapos na siyang maligo. Hindi na siya naka-uniforme ngayon. Nakatapis na lang siya ng tuwalya nang pumasok dito sa silid ko. Nakahiga ako sa kama sa mga sandaling to. At agad akong tumayo kasi ihahanap ko siya ng mga pwede niyang isuot na damit. Miguel, maupo ka muna dyan. Maghahanap lang ako ng damit na isusuot mo. Tahimik lang si Miguel na naupo sa gilid ng kama ko. At kahit nakatalikod ako, alam kong pinagmamasdan niya ang bawat kilos ko. Kaya nung makahanap ako ng isusuot niya, ibinigay ko kaagad dito kay Miguel. Na eto, tumayo siya at tumalikod sa akin. Tapos, tinanggal niya yung tuwalya na nakatapis sa katawan niya. Napatingin talaga ako sa matambok na bahagi sa likod niya. Parang pinagpapawisan ako ng malamig sa mga sandaling to. Ewan ko ba. Pero parang sinadya niyang gawin ang bagay na to. Nagsuot na siya ng damit at eto, nang magsuot na siya ng short. Hala. Tumuwad pa sa harapan ko. Napatitig talaga ako sa hindi ko dapat makita. Parang ako ay nauhaw bigla na nakatitig lang talaga sa matambok na kabuntukan ni Miguel. Oh, bakit ka nakatingin, Tito Berto? Wala lang, Miguel. At saka, sa kama ka na lang matulog ha. Kahit sa sala na lang ako, dun sa mahabang upuan. Sige. Wika ni Miguel. Akala ko pa naman sasabihin niyang tabi na lang kami sa kama. Sige. Doon na lang ako sa sala, Miguel. Wika ko naman at eto.
kumuha na ako ng isang unan. Good night, Tito Berto. Wika naman ni Miguel. Di ba niya talaga ako pipigilan? Kasi naman, lalamukin talaga ako dun sa sala. Wala akong extra electric fan. Dapat pala, hindi na lang ako nagsabi ng ganun. Kaya, eto, lumabas na ako sa kwarto. At aba, pagkalabas ko, parang si Miguel ang may-ari ng bahay. Isinara niya yung pintuan ng silid ko. Mukhang lalamukin talaga ako ngayong gabi. Pero, teka, bakit parang ako ang may kasalanan? Ako ang niloko dito? Teka nga, di pwede yung ganito. Akala ba niya papayag ako? Teka lang. Kaya ito, bumalik ako sa pintuan ng silid ko at kumatok ako. Nakalak eh. Grabe. At nang magbukas ang pintuan. Bakit, Tito Berto? Miguel. Teka lang. Pwede bang mag-usap tayo? Oo naman, Tito Berto. Tara doon sa kama. Mas masarap mag-usap doon. Ngingiti sana ako. Kaya lang, pinigilan ko. Di na ako alis sa kama. At kung ayaw niya akong katabi, edi siya na lang yung matulog sa sala. Pagpasok ko sa silid, diretso higa lang talaga ako sa kama ko. At eto, nahiga na din si Miguel sa tabi ko. Na nakatalikod sa akin. Hindi ko tuloy alam kung paano magsisimula sa pag-uusap namin. Ang hirap pala magsimula. Lalo na kung nakatalikod ang kausap mo. Kaya naman, sa bawat paglipas ng mga sandali, tahimik lang kami. Wala nagsasalita. Di ko nga alam kung gising pa si Miguel. Hindi na kasi siya gumagalaw. Kaya kahit ayaw kong magsalita, ako na lang talaga ang magsasalita. Uy, Miguel, kamusta ka na pala? Okay lang, Tito Berto. Ganun ba, Miguel? Teka, kamusta na pala kayo ng jowa mo? Wala naman akong naging iba, Tito Berto. Ikaw lang? Di ako naniniwala, Miguel. Sino yung kahalikan mo nung gabing yun? At talagang ipinakita mo pa sa akin? Kung ano man ang nakita mo, Tito Berto, hindi ko kagustuhan yun. Loh, anong tawag dun, Miguel? Trip lang. Tito Berto, matutulog na ako. Tapos na ang nakaraan, kaya matulog ka na din. Pagkatapos magsalita ni Miguel, di na ako sumagot. Kung sa bagay, baka matutulog na talaga siya. Baka may pasok pa kinabukasan eh. Naguguluhan ako sa mga nangyayari. Kaya naman, ipinikit ko na lang ang mga mata ko. Ang gulo ko usap ni Miguel eh. Kaya lang, naninibago ako kasi naman, di ako sanay na may katabi. Di tuloy ako makakatulog. At bahagyang gumalaw si Miguel. Tapos, teka lang. Bakit parang may gumagapang na kamay? Aba, teka. Kunwari tulog ako. Iba talaga si Miguel. Sige lang. At kapag nagalit talaga tong si Temtem, ay nako. Punit talaga ang sedula.